Hi guys! Welcome back to my vlog, Addressable Yes Vlogs. For today's video ay meron tayong kukulayan ng Deep Platinum Purple Ash Blonde guys. So this time yung history ng kanyang hair ay rebonded tapos may previous din na kulay 1 year ago na po. Tapos ito naman yung kanyang frontal side guys. So mag-prepare lang tayo. Ito na yung gagamitin nating Bremode Hair Brightener. Ito naman yung balancer at ito naman yung oxidizing from Icon. So, papakita lang natin yung paglalagay natin ng bleaching sa ating bowl. So, kukuha lang tayo ng minimal amount. Nilalagyan natin ito ng oxidizing. Then, papatakan natin ito ng ating pangmalakasan na balancer, guys. So, yung balancer, ito ay yung pang-protect para maiwasan natin na mag-brittle or mag-breakage yung hair ni client. So, kailangan pag nag-bleach kayo ay meron kayong pang-bond protector. May iba't ibang uri ng mga pang-bond protect, pero nasa sa inyo na lang po kung anong product yung gagamitin nyo. So anyway, itong balancer, ito yung pangmalakasan natin na pang bond protect para maiwasan nga natin na masira ang buhok ni client. So i-mix well nang natin. Tapos after that, pag nakita na natin na nagsticky na, naglapuyot na at nawala na yung bilog-bilog at natunaw na yung bleaching. So ilalagay na natin ito sa hair ni client. So disclaimer lang po guys ha. Bawal na bawal po yung mag-do-it-yourself dahil maaari po kayong makalbo, magkandalagas yung buhok nyo guys. So kung gusto nyo gumawa, kailangan meron kayong mentor or talagang tagapag-guide sa inyo kung gagawin nyo po ito. So, ayun na guys, pagkatapos na natin ma-mix-mix, as you can see, naging malapuyot na at sticky na siya. So, ayun guys, dito tayo nag-umpisa sa kanyang right bottom area parts. So, weave lang tayo dito ng max coverage. So, yung max coverage ay tinatawag na malalaking weaving ng pag-highlights natin. So, foliage techniques yung ginamit natin, hindi tayo highlighting. So, ginamitan natin siya ng foils, guys. So, yung purpose ng foils ay to lift the level ng kanyang color. So, actually, meron tayong mga hair level from 1 to 10. So, kailangan natin ma-reach yung level 8 to 9 na hair color level ni client. So, definitely, yung kanyang hair color level ngayon ay nasa 4.5 level. So, anyway guys, ayan. Nagumpisa tayo dito sa kanyang right side bottom part. So, hindi ako sa upper parts nag-umpisa. Dito sa kanyang bottom or ilalim ng hair or inner, kumbaga. So, anyway guys, habang kami ay nagkakwentuhan ni mom ay talagang happy siya dahil sabi niya, gusto daw niya dito magpagawa dahil nakikita niya nga sa Facebook yung mga gawa natin kaya nagtry siya dito sa atin magpagawa. At you could see, talagang excited na rin si mom na makita yung outcome ng kanyang hair, guys. So, observe lang po kayo sa aking ginagawa, guys. So, disclaimer nga lang, bawal po ito sa mga nagdo-do-it-yourself. Bawal na bawal po kayo. Magbi-bleach ng kayo-kayo lang. So, kailangan pag nag-bleach po kayo, meron po talagang guidance or nagme-mentor sa inyo na magaling or professionals. Dahil alam naman natin guys na ang bleaching ay isa sa pinakamatapang na agent na nakakasira ng buhok natin. Maari po talaga kayong makalbo or magkakanda putol-putol ang hair nyo or hair ni clients kapag hindi po kayo marunong ng process nito or procedures. Kaya nga nandito ako para alalayan kayo or i-mentor kayo guys kung paano po ito gawin. So, yun nga sabi ko guys, so kailangan pag nagbi-bleach tayo ay hindi tayo gagamit muna ng matapang na oxidizing or oxidant cream. So, hindi po pwede na mga 12% or depende kasi guys may times din naman na gumagamit ako ng 12%. Pero, hindi siya rebonded, hindi siya nakadaan ng color, as in virgin hair, tapos nasa coarse hair siya. Pero within 5 minutes, as in grabe, talagang chine-check ko agad dahil napakamabilis lang ito mag-react ng oxidizing
sa bleaching na ginagamitan natin ng mataas na percent ng oxidizing. Alam naman natin na ang 12 ay isang pinakamataas po yan na oxidation sa pagbi-bleach or sa pagko-colorant natin, guys. Tapos meron din tayong 9%, tapos meron din tayong 6%. So mas maigi, mas maganda gawin na ang 6% talaga ang pinaka-safe, pinaka-maganda na gamitin sa pagbi-bleaching. Kaya nga, mas maganda talaga guys na meron tayong bond protector na tinatawag dahil mami-minimize nito ang pagka-breakage, pagkasira ng buhok at magiging safe ang bini-bleaching nyo guys. So sa mga salonista po dyan, sa mga nagpi-freelancers, mga aspiring hairdressers natin, at syempre yung mga beginners and learners po natin. So, alam ko marami kayong natutunan dito sa mga vlogs and tutorials natin, guys. At talaga namang sinishare ko po sa inyo yung bawat step at procedures na ginagawa ko guys, dahil alam ko na nakakatulong ito sa inyo at magiging gabay or guidance po ito sa inyo para maiwasan po natin na makasira. Alam nyo naman na nasa huli talaga ang pagsisisi kapag tayo ay nagkamali. So, kung gusto nyo talagang matuto at gusto nyo mag-training, nandito lang po ako at handag mag-mentor sa inyo, guys. So, ayan, inopen na natin yung pinaka-inner parts natin. Ang bilis lang, di ba? Kita mo as in every 5 or kahit 3 minutes lang yan, chine-check ko agad yan. Ganyan ako kalaksi at ganyan ako kabilis gumawa ng ating ginagawang buhok, guys. Kailangan yung utak mo pinapaandar mo guys. Dahil kung hindi maliksi, hindi ka ma-uptake, ay ambot na lang. So, maiiwanan mo talaga yung iba-ibang procedures. Kailangan mo talagang maliksi yung utak mo. Kumbaga, as in, kumbaga naka-brainstorm ka, kailangan mo talagang, ay, ganito, ganyan. So, kailangan kong malipto. Kailangan ganito. O, meron pang dark spots. So, kailangan ayusin ko dito. So, nandun naman tayo sa kabila. Aanuhin naman natin. Ganyan ang mindset, grabe. So, yun nga, sabi ko nga, bakit nga ba mahal yung pag-bleaching process? Dahil, alam nyo guys, nasa skills ng hairdressers ang binabayaran ng ating clients. Remember, nasa skills ng hairdresser yung binabayad ng client. Syempre, talaga namang nag-ano siya sa'yo, nag-trust siya sa'yo, nagtiwala siya sa'yo dahil alam mo. So, alam niya na safe siya kapag ikaw yung humahawak ng buhok niya. So, yun, kita mo, hindi pa nga, kinukuha ko na kasi nakikita ko may nag-level 8 na. So, pag nag-level 8 na, pwede na po yan, guys. Pero kung gusto nyo na ma-reach yung pinakamagandang level 10 nyo guys. Pero nga yung hair niya ay depende po talaga. Diba nga sabi ko yung hair niya is rebonded tapos previous color siya. So chine-check ko sa hair ni client at ina-analyze ko mabuti na okay na to, pwede na to. Kasi pag talagang ipipilit mo na kahit hindi pwede, yung mangyayari ay madi-disaster yung hair ni client. So, sino ang sisisihin? Diba na ikaw na hairdresser? Ikaw yung sisisihin na, kasi ganito, ganyan, ganyan. So, tayo talaga mismo na hairdresser ang may alam. So, yun nga yung sabi ko, yung pinaka the best way na gagawin natin ay to analyze the hair at alam natin yung gagawin. So, disclaimer lang guys itong ginagawa ko ay professional only. So, pawang mga professional only lang yung gumagawa nito guys at nakapag-training ng masinsinan. So, hindi pwede gagawa yung walang alam dito. Dahil makikita mo na lang, wala na, buhok mo nasa sahig na. So, ayan na guys, dito na tayo sa kanyang likuran. So, chine-check lang natin yung mga parts na nauna na natin na phenoils. So, dapat mabilis maliksi ka. Dahil, ang gagawin mo dyan ay i-check mo parate. Kapag meron pang nakikita na dark spot, applyan mo yan eh. So, depende yan. So, kailangan ite-test mo yung strands. Kapag nakikita mo yung strands ay marupok na, so no na, stop na.
So, kung nakikita mo yung strands ay matibay pa, matigas pa. So, i-check mo siya. Every 2 minutes, check the hair. So, ayan, natapos na natin ng foliage yung sa likuran. So, meron pa nga dito pa sa gilid, oh. Look at that. Hindi ganun kadali. So, yun nga, sabi ko, mas mura na nga yung mga singil ko dito sa ginagawa ko, guys. Pinakamababang singil ko nga dyan is 180. So, usually, kapag kayo ay talagang pumunta sa mga salon na mga naku, sisingilan kayo ng 8K to 10K. Yung pinakamababa kong singil is 1.8. So, sa akin, yung pinakamatas is 2.8 to 3K yung balayage or yung highlights or may mga bleaching process. So, ganun, guys. So, chinecheck ko siya, guys, yung strands. Tingnan mo, hindi pa rin siya nagrarabis. Ang tibay, dahil nga sa ginawa nating bond protect, ito yun naman yung balancer, diba? Nakakatulong talaga siya, diba, guys, na maiwasan na mableakage or mabilis maputol yung hair ni client. So, yun yung purpose niya. So, anyway, guys, kukuha lang tayo dito ng colorant na i-color natin. So, ito yung 1266. Tapos, ito yung imimix natin na secret joke. So, tapos, yung gagamitin natin na oxidizing, ito namang 6%. So, hahanap tayo ng 6%. Wait lang. So, ito, hahanap tayo ng 6%. Stay tuned lang kayo, guys, at makikita yung pinaka-outcome ng kanyang hair. So, ayan na nga, 6%. Ito naman yung oxidizing na gagamitin natin. So, ayun na nga, guys. Ayan, nagbanlaw na po ako. Kita mo, ako talaga yung nag-handle magbanlaw dyan. So, pagpasensyahan nyo na yung namin, lababo namin. Ito na yung next project namin, guys. Ayusin namin yung lababo namin. Dahil, ayan, yan lang yung parang kulang sa salon So, kailangan presentable naman yung lababo natin. At tabo-tabo pa rin yung tubig natin, So, pero may yan, guys, may gripo. May binili na akong shower dyan, pero hindi ko pa napalagay dahil wala pa yung tigtrabaho niya, sinong Randy. So, yan, binanlawan natin. So, babanlawan nyo talaga maigi, guys. Dahil pag hindi nyo siya babanlawan, guys, yung may bleach part, pag nilagyan nyo ng colorant, ay mag-yellowish. So, kailangan matanggal talaga yung mga bleach sa hair ni client. So, tingnan nyo, pag hindi nyo babalon, tapos a-applyan mo ng colorant, yung colorant na i-apply mo, imbis na magi-gray, magi-yellow siya. So, ayan, guys, nabalawan na nga natin. So, ayan na po yung naging itsura ng kanyang hair. So, hindi man lang nag-brittle or nasunog. So, yun na nga yung ating ilalagay na colorant. Nag-2:1 ratio tayo. So, nilagyan natin ng colorant. Tapos, 6% pa rin na oxidizing. Ayan. 6% yung ginamit natin. So, iba na yung oxidizing. Ito, mas maganda kasi ito Ito na lang gagamitin natin yung Bremod Performance. Hindi na yung isa na green. So, ayan na guys yan. Naka 70% dry na siya. So, papatuyuin talaga guys ng kahit 70%. Or 50% okay na. Then, ayan, nag-apply na tayo sa kanyang rooting parts. Nag-shadow roots muna tayo. So, inuna natin yung rooting parts. Then, after that, ay ida-down na natin yung colorant pababa. So, what is the purpose ba? Bakit tayo nag-shadow roots? So, yung purpose niyan, guys, ay para matone natin yung kanyang roots para hindi siya as in lighter. Yung pinaka-light ba? Yung magiging parang na siya, kumbaga as in mahayag, kumbaga yung niya, yung complexion ng color sa kanyang roots ay hindi magmumukhang mahayag or matingkad. Yun yung purpose na naglalagay tayo ng shadow roots. Tapos after that ay minamassage na natin. Nag-apply na tayo sa kanyang end parts. So, binabad lang natin yung rooting parts ng 30 minutes. Tapos, ayan, dinaw na natin yung color natin sa baba. So, dito kami nag-umpisa sa outer layer. Then, ililib on na naman natin yung colorant sa baba within 45 minutes. So, 45 minutes ililib on natin. So, bali, ang magiging time-lapse natin is more than kanina 30
30. Pwede naman kasi guys, nga yung shadow roots nyo ay 30 minutes. Tapos yung end parts nyo, pwede kayong magbabad kayo ng 15 to 20 minutes lang sa end parts o sa kanyang lower parts. Then, after 20 minutes, babanlawan na po. Yun po. So, ayan, pagka after natin na matone down na natin yung sa end parts niya, binanlawan na po natin. Bali, lahat-lahat siya na nababad natin is 45 minutes to 55 minutes pala, guys. So, ayan, binanlawan na natin yung hair ni client. Tapos, after that, ay iti-treatment na natin yung hair niya. So, banlawan nyo talagang maigi, guys, ha. Then, yung blower natin ay hindi mainit masyado. Nasa medium heat lang siya, guys. So, ayan na po. Unti-unti nang natutuyo at nakikita na natin yung kanyang colorant na purple ash blonde. May pagka-purple siya na may pagka-ash blonde. So, nag-mix lang ako dyan ng purple tapos ash blonde or 1266. So, ayan guys. Tandaan niyo yung code number 1266. Pero, sa akin na lang yung isa. Hindi ko na i-reveal. Charot. So, ayan na guys, nang natuyo. Kita mo, nag-brittle ba dyan? O, diba? Wala. O, diba? Ang ganda ng band protector natin, o. So, wala. Hindi nag-brittle. So, look at that. So, rebonded pa yan, guys, ha? Tapos, kinulayan noon. So, ayan. Then, after that, ay binazilya na natin. Tapos, plinansya lang natin. Huwag kayong magpa-plansya na sobrang mainit dahil mag-fade yung color. Sayang na sayang lang yung colorant nyo guys kapag paplansyahin nyo siya ng sobrang mainit dahil mafe-fade po yung color guys. So, kailangan yung techniques dyan, paglagay nyo ng treatment ng Brazilian, di ba paglagay nyo ng Brazilian, blower nyo na agad, then after that, wag nyo nang ibababa dahil pag lalagyan, ibababad mo siya ng matagal yung Brazilian, mag-yellowish na siya guys, mawawala na yung kulay niya. Then, after that, ayan, ginupitan na rin natin siya ng curtain bangs na konti. So, as you can see, nakikita yung naging resulta ng kanyang hair, guys. Yun nga, sabi ko kanina, mag-fade po talaga ang color kapag paplansyahin nyo siya ng mainit na mainit. 160 degrees lang po talaga yung dapat, guys, na plansya yung gagamitin nyo. So, ayan, trim lang natin ng konti para meron naman siyang design sa harap. So, yan na po yung naging itsura ng kanyang hair. So, bagay na bagay sa kanyang look, yung colorant. So, happy na happy naman si client. Look at that. Grabe yung transformation niya, no? Diba? Bongga. At syempre, lumabas si client na grabe yung tawa niya. Grabe yung ngiti nga, abot tenga. So, ayun na guys. Look at her hair. Sobrang ganda na So, kailangan pag nag-color kayo, dapat may kasama talagang treatment. Hindi pwede na color lang, highlights lang. Dapat after that na mga process ay may treatment talaga. Para naman pag malambot po siya. So, tapos may iwasan na magka-breakage at masira yung buhok ni client. So, dapat yung maintenance talaga nito guys. Dahil high maintenance ito, dahil nadaanan ito ng bleaching. Naku, everyday talaga siya, magkukonditioner siya, tapos every month magpapa-Brazilian siya, or pwede naman siya pag may budget siya, magbili siya ng mga treatments gaya ng mga hair mask, yung mga gagandang mga conditioner, like mga iba't ibang kind ng conditioner na maganda, mga sulfate-free. So, yan na po yung naging resulta. Ayan guys, kung gusto nyo more ng balancer na band protector natin, just PM me or PM the page of Wise Hair Products. So, yan na po yung naging outcome ng kanyang hair. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Maraming salamat po at God bless you all. See you on my next vlog. Bye-bye!